Magandang umaga po ulit, magandang araw. Kasi hindi ko alam kung anong oras niyo 'to mabubuksan ano. Ngayon ang pakikita naman ho natin yung mga gumaling sa ating paggagamot. Ito madidinig niyo ngayon kung paano ako nanggamot. Simulan po natin sa ating, audio. Kasi ito naman po ay pumayag at may pahintulot ng mismong, ating ginamot na kung puwede nating gamitin ang kanyang audio, pumayag naman po. Kaya ito po at paririnig ko sa inyo ang aming usapan. Hello. Hello po, gandang gabi po ka, Julian. Anong pakiramdam mo? Sakit po ng ano ko nitong kaliwa kong dibdib at umaan sa sikmura. Tapos pinagpapawisan po ako. Yung pong pagdidigay ko, yung po ay isang uri ng pagdadasal ko na. Sa pagdadasal ko pong yon, doon ko po nahuhuli yung gumagawa dito sa babae. Pag tumigil po ang aking digay, ibig sabihin, may nakuha ko. Yan, pakiramdam mo. Nabawasan po. Ano ang nabawasan? Yung pong sakit ng dibdib ko, tsaka yung hindi na po masyadong naninigas yung sikmura ako. Tsaka nawala po yung sakit ng likod ko. Anong pakiramdam mo yan? Okay na? Meron pa? Wala na? Meron pa po. Saan nang gagaling? Ito po sa kaliwa, dibdib ko. Tapos natugon po sa likod. Kasi po, kaya po nagkakaganon. Yan po kasi ang katawan natin parang building. Maraming kwarto-kwarto, doon sila nagtatago. Minsan naman, ang nangyayari, maraming nakakulong doon sa kwartong yon, kaya hindi na agad natin natatanggal. Kaya umuulit-ulit tayo doon sa kwartong yon. Yan. Wala na po. Magic ano? O, Magic. Ang ginagamit ko na ngayon, yung Karene. Kaya tawagin mo na lang akong Karene. Tapos, meron akong YouTube channel na Yung audyong nadinig nyo, yun ay ginamot natin na marami siyang nararamdaman sa katawan. Ito pa ang isa, ito'y taga Mindanao. Ito, dahil sa ating pinasok na YouTube, merong nakakita, merong nakapanood, ang binigay niya sa akin, yung kanyang kaibigan. Pero ito medyo marami nang nailagay sa katawan to, pero may pagbabago siyang naramdaman. Kaso nga lang, katulad ng sinasabi ko, pag marami nang nailagay, hindi matatapos sa isang gamutan. Pero pinakita niya at inamin niya na gumangang pakiramdam niya. Pagkatapos kasi ng gamutan, aantukin yan. Kasi yung pagod na naramdaman niyan, mga maraming araw na hindi siya pinatulog, doon maghahanap na ng pahinga ang katawan niya. Makakatulog na ngayon yan. Eto't pakinggan natin siya ngayon na ito'y taga Mindanao. naputol yung pag-uusap natin eh. Kanina, masakit yung bukol mo sa dibdib. Ngayon, tinatanggal natin. Ang lumabas ngayon, naging Makati. Tama? Sandali Hindi po siya gaanong makapagsalita dahil sa dami ng kanyang naramdaman, pati po yung kanyang pananalita naapektuhan na. Marami po siyang sakit. Pati ang kanyang pananalita parang nangongongo na.
Kaya minsan di po natin maintindihan yung kanya sinasabi. Yan, napakaramdam mo. Ha? Ano? Sumakit ulit? Ibig po sabihin, kasi yun po ay sugat na masakit ang kanyang dibdib. Yun ay talagang hindi natatanggal agad ng bigla. Babawasan po natin hanggang sa maubos natin, mawala yung sakit. Kasi nawala yung sakit, lumabas ang kate. O ayun pala, may sugat pa ulit yan, lumabas ulit yung sakit. Eto, tanggal ulit tayo ng sakit. Yan, ano pakaramdam mo? Nagbago? Nagbago? Ano hindi kita maintindihan yung salita mo eh. Parang mahina. Wala ka bang kasama dyan? Iba yung labas eh. Minsan ngongo, minsan putol-putol eh. Bakit po yung likod mo ka? Yung likod mo, sumakit. Eh yung sa dibdib, nawala ba? Nandun pa rin, pero mas makakit yung palitisyo. Ibig sabihin, nabawasan yung sakit ng dibdib, napunta sa likod, sumakit sa likod. Tama ba ako? Yan po ang sinasabi ko, nabawasan na yung sakit sa dibdib. Meron pa rin tayong dapat tanggalin sa dibdib. Ngayon, meron din siyang karga sa likod. Kaya yun naman po ang ating tatanggalin, yung sa likod muna. Kasi hindi natin pwedeng pagsabay-sabayin yan. Kwarto nga po yan sa ating katawan. Meron sa likod, sa dibdib, sa lalamunan, sa tiyan. Ganyan po yan. Yan, nagbago? Parang Tumayo balahibo mo, ibig sabihin na andyan sa katawan mo na ano yan, nabubulabog, naglalabasan. Kaya tumatayo balahibo mo. Sandali ah. Ganun po talaga yun. Kasi nabubulabog po natin yung nasa loob ng katawan ng isang tao na nilikha ng mga lihim na kaalaman ng itim. Kaya po mabubulabog po yun, maglalabasan po yun. Kaya tumatayo po ang balahibo ng pasyente. Marami na rin po kasi nakalagay sa katawan nitong pasyente. Yan, nagbago. Patay mo na yung ano, hindi ko maintindihan eh. Para pagkapatay mo na yung TV. Ha? Masakit yung kanan. Ano, kanan likod, kanan dibdib. Hindi, lalabas talaga yan. Yung sa pawis mo, lalabas yan eh. Kasi makapal yung nahuhuli ko sa'yo. Taga saan ka ba? Saan? Saan lugar yan? Mindanao po, Sa Mindanao. Taga Mindanao ka pala. Teka muna, kamusta yung paglabas mo ng pawis? Yung paglabas ng pawis,
Yan yung mga spiritual na sa loob ng katawan mo, lumalabas na ngayon. Yung pagtayo ng balahibo mo, nabubulabog na ngayon yan. Hindi pa gumagang. Hindi kita makukuha sa isang gamutan kasi ikaw may mga damage ka na sa katawan. Kailangan tatawag-tawag ka sa akin. Dapat nga araw-araw yan para malinis na natin lahat yan. Ngayon, anong pakiramdam mo ngayon? Hindi ba gumangang pakiramdam mo? Hindi pa kaya. Ano pa masakit? Ano masakit? Turo mo kung saan lugar. Yun lang po. Anong yun lang? Sa dibdib? Sa likod? Leeg naman yun, leeg. Kasi parang may Jesus o sa... Ang isa pa rin ho, alam nyo yung mga may kalamang itim yan, nagtutulong-tulong ho yan. Merong lumulugar sa yung kwarto sa leeg, sa likod, sa dibdib, sa tiyan, sa paa, sa ulo. Yan, ibig sabihin, hindi lang isang tao ang gumagawa dyan. Marami na nagtutulong-tulong dyan. Kaya yung sinasabi ko sa iyo, parang may mga kwarto, meron silang mga lugar sa katawan mo. Yan, anong pakiramdam mo sa leeg? Hello? Ha? Ayan po eh. Nabawasan ba? Hindi. Kumaan po. Yung kasing itong pasyente to, hindi rin to makapaniwala kaya hindi makapagsalita ng maayos pa. Hindi siya makapaniwala doon sa way ng ating panggagamot na nababawasan unti-unti. Hindi niya masabi kung gaano nakalaki ang nabawas sa kanyang naramdaman. Hindi lang isang tao gumagawa dito, nagtutulong-tulong na yan. Marami na kasi nasa katawan ng babae. Nabawasan? Ano po, makati po yung ibang parte ng katawan ko. Kumate ibang parte ng katawan mo. Ikaw pala marami talaga nakakarga sa katawan mo Sandali Ang totoo, alas puno na katawan nitong pasyente. Hindi ko nakukuha talaga sa madali ang gamutan. Ngayon naman, nangati naman ang katawan niyo. Yan, kumusta yung kate? Nabawasan? Cancer po ako eh. Ha? Cancer. Meron pa? Meron pa po kasi wala na ang pag-ito. Pero nababawasan na yung kate. Opo. Yung gumagawa dito kasi matagal nang ginagawan to. Ang pagkakaalam ko nito, umabot na sa 11 years yata. 11 years na siyang may nararamdaman. Tingnan nyo, mga ano natin, mga kasamahan natin na naniniwala. Matagal na pong may gumagawa sa kanya. Walang pera. Paano na lang? Yan, kumusta yung kate?
Ha? Nawala na yung kate? Okay na ngayon. Ganito, no? Tatawag ako kay, sa kaibigan mo para maintindihan mo yung gagawin. Bisaya po kasi ito, hindi Kasi ako hindi marunong maintindihan masyado. mag-Bisaya, Ano? Tatawag ako sa kaibigan mo. Yung kaibigan mo ngayon ang magpapaliwanag sa'yo. Okay lang? Okay po. Di malaki na pinagbago. Pati boses mo. Nag-ibang boses mo eh. Ha? Yung paa mo, parang may nag-iiba. Sandali Bisaya po kasi. Kaya may hirap din hong magkaintindihan. Hindi ko rin maintindihan minsan yung sinasabi. Pero tingnan nyo, no? Iba naman tong kinukuha natin sa paa. Ibang tao naman to. Nagtutulong-tulong po yan eh. Kasi pag isang tao lang po yan, kung masakit ang likod, pagtanggal natin, hindi na makakalipat sa iba yon. May iba namang namamahay doon sa iba. Paa. Ha? Masakit? Iba naman po yan nahuli ko sa paa. Iba yung nahuli ko sa kanya sa leeg, sa dibdib. Iba din po yung pangangate. Tulong-tulong na po yan. Ang tulad na sabi ko, ang katawan natin parang building, maraming kwarto. May namahayos na isa doon sa leeg, sa dibdib, sa likod. Tingnan nyo, sa paa. Ganyan no yan. Minsan may gumagapang sa katawan mo, yung parang may gumagapang pero wala ka namang nakikita. Di ba nararamdaman minsan yung may gumagapang sa katawan mo? Opo. Diba, medyo malakas tong gumagawa sa'yo, marunong mambarang to. Hindi ko makukuha ng isang gamutan yung sa'yo. Papaliwanag ko doon sa kaibigan mo na sa akin, na nagmamalasakit sa'yo kung paano mga dapat mong gagawin. Kasi hindi ako marunong mag-Bisaya. Patatawagin ko sa yung kaibigan mo, okay lang. Ngayon, anong pakiramdam mo? Nagbago na yung sa paa? Yung paa mo, parang may bato? Yung sigmura mo naman ngayon. Kasi puno na ang katawan mo eh. Sasabihin mo kung saan lugar kasi alam mo tayo, para tayong building. Marami tayong mga kwarto sa loob ng katawan. Kaya nagpapaiba-iba yan. Kasi halos na puno na ang katawan mo eh. Sandali Kaya ko po tinatanong kung saan ang masakit. Kasi pag nakuha ko yung nasa ibang kwarto, ang lulutang naman yung iba namang katulong na gumagawa. Kung sa kanya ho sasabihin kung saan masakit, mas madali ho natin hindi na magtatanong, hindi pa ako na maghahanap. Sabihin nyo na at doon na ako pupunta. Kung masakit na ngayon ng tiyan, may matigas, doon naman ako pupunta sa tiyan. Kamusta yung tiyan mo? Yung bato? Meron pa ba? Nabawasan yung bato? Pag ganun po na hindi agad natanggal, ibig sabihin marami talagang nailagay doon yung mismong gumagawa doon sa parting yun. Kaya hindi ko nakukuha agad ng isang linisan. Ito, subukan natin sa susunod na paglilinis. Ayan, kumusta yung bato?
kaya ka inaantok ngayon kasi maraming natanggal sa katawan mo, aantokin ka talaga. Kasi ikaw, hindi ka mapagkatulog. Sige, magpahinga ka muna. At hindi natin makukuha yung isang gamutan yan kasi malaki, alas puno na ang katawan mo. Pero maniwala ka, yan ay matatanggal. Sige, magpahinga ka, tatawagan ko yung kaibigan mo. Yun naman ang Naputol. yun naman ang isa nating tulungan na yun ay taga Mindanao. At nakakaawa, di po ba? Natuntun po tayo dahil merong nakapanood ng ating YouTube na taga Mindanao at siya mismo ang kumontak sa akin para gamutin tong kanyang kaibigan. Nakakalungkot po, pero yun po mapapagaling natin. Pero tulad po ng sinasabi ko, sila po'y nangangamba dahil wala silang pera. Napakahirap po kasi nang walang pera. Iniisip nila lahat ng kilos may bayad eh. Itong sa atin wala. Talaga pong nakaano tayo, mission natin na tulungan siya. Ngayon po, nasa kamay niya na lang po kung siya gusto niyang gumaling kasi hindi nga ito nakukuha sa isang gamutan dahil gawa ng marami na, puno na ang kanyang pangangatawan sa likha ng espiritual. Sana ipagpatuloy niya yung pagpapagamot para ito ay talagang matatapos po yun. Malilinis po natin lahat yun. Yun nga lang ho, talagang minsan nasa tao din ho para gumaling. Kailangan sila talaga ang desidido na naniniwala at nananampalataya. Pag hindi po, ay sayang lang po yung ating nasimulan. I-share ko lang sa inyo, no? Ayan, napakinggan nyo yung panggagamot natin sa sa Mindanao. Sa pamamagitan ng telepono hanggang sa antukin na. Kasi pag inantok yan, ibig sabihin, marami tayong naibawa sa katawan yan at talagang hahanap ng tulog yung kanyang katawan, ng pahinga. Yan ang mangyayari yan. Share ko lang sa inyo. Alam nyo, ang itim talagang grabe ang lakas niyan. Grabe. I-share ko lang sa inyo Ito siguro mga 3 araw pa lang mula ngayon. Alam nyo, meron akong kaibigan na sinama ako sa isang pasyente. Yung pasyente, talagang magugulat ka dahil hindi na raw makatayo. Pinunta naman talaga namin no. Pag uminom ng tubig, lumalabas sa ilong. Ngayon, pati daw yung nanay, nakakaramdam din daw ng hindi maganda. Nagpunta kami sa bahay. Pag upo ko sa bahay, umiikot lang ang mata ko. Sabi ko, hindi ito dapat kasi may mahuli ako sa loob ng bahay. Ang nakikita ko may hangin lang na nung pagdating ko doon nag-alisan. Ngayon, kinausap ko ngayon yung kinakausap ako, sabi ko, ano ba tingin niyo sa amin? Siya daw, yung sabi ng pasyente, siya daw ay hindi na makalakad, nahihirapan ng na uminom ng tubig, hirap na. At pag uminom ng tubig, lumalabas sa ilong. Tapos, sabi ko doon sa sa mismong anak nitong pasyente, ikaw Kakoy, sumasakit ang likod mo. Sumasakit ka ako minsan. Tinawanan pa ako, hindi po minsan, lagi. Ito Kakoy, ano mo itong bata? Anak niya raw yung bata. Siguro itong anak ng pasyente na ang edad nasa 22. Ngayon, tinitingnan ko sila. Sabi ko, itong lola mo, yung magulang nitong pasyente, merong nakadikit na sumpa.
Yung sumpa kako nanggagaling sa lolo sa tuhod nitong lola mo. Parang ang layo yata ng pinanggalingan ng ano. Yang kakong sumpa na yan, mananalaytay sa inyo yan. Yung lolo mo sa tuhod, may anak, yun ang tatay nitong tong lola mo. Nagkaroon din ng sakit yan. Ngayon, gagapang yan hanggang dito sa lola mo, kaya ang lola mo, eto may sakit. Gagapang yan, kaya eto tatay mo may sakit. Gagapang yan, kaya ikaw, may nararamdaman ka sa likod mo. Hindi sila makapaniwala sa sinasabi ko. Para yatang kakaiba itong manggagamot na pumunta rito. Parang siraulo anya ito dahil yung sakit anya namin nanggaling pa sa lolo ko sa tuhod. Ganito po yan. Ang sabi ng pasyente, sa doktor po ito Dok, bakit po ako nagkaroon ng cancer? Nasa genes mo yan Para yatang nasa lahi ang sinasabi ng doktor. Pero magbigay ng matibay na ebidensya, yung dalawang katawan ng tao ay magkahiwalay. Paano itong isa nagkaroon ng cancer? Sinasabi galing daw sa angkan mo. O bakit? Meron ba namatay sa cancer? Meron po, Dok. Edi lahi nyo may cancer. Yung isa naman, Dok, saan ko nakuha yung aking hika? Kasi may lahi kayo ng hika Dok, wala. Alamin nyo sa inyo, may lahi kayo ng hika. Parang ang weird. Pero yun ang sabi ng doktor, natural, paniwalaan natin. Kasi nagpagamot tayo. Pero ang totoo nun, pagdating sa akin, yan isang klase ng sumpa na kayo magkakasakit. Sumpa nagagapang sa anak, sa apo sa tuhod, apo sa talampakan. Ang makakaligtas lang sa sumpa, yung apo nyo sa talampakan ng anak. Yung anak nun ang nakaligtas pa lang sa sumpa. Katulad ng sinishare ko sa inyo. Sabi ko, para maniwala kayo na yan sumpa, ikaw lola, dahil ikaw yung itong pasyenteng ginagamot ko yung anak mo. Ito naman kung isang sumasakit ang likod, apo mo. Sa iyo natin haharangan at doon sa atin puputulin sa iyo sumpa. Isuot mo tong tinatawag kong pangharang. Sinuot. Ang kinausap ko yung apo. Ikaw kamusta ang sakit mo sa likod? Alam nyo, sabi ng bata, bakit po ganun? Parang merong nakakapit na nabaklas. Hindi ko pa ginagamot yung pasyente noon na hindi makatayo. Ang nilagay ko lang sa kanila, yung pangharang na tinatawag ko. Sabi ko ngayon doon sa pasyente, subukan mong uminom ng tubig. Pag ako po umiinom ng tubig, lumalabas po sa ilong. Pinainom ko yung tubig, akala nyo ang ginawa naglagay ng bulak sa ilong. Siyempre, anong gagawin namin? Ataol na lang ang kulang kasi yung pasyente naglagay ng bulak sa ilong. Saka uminom ng tubig. Pag inom niya ng tubig, nagulat siya, bakit daw hindi basa yung bulak niya sa ilong? Maya-maya, nakikipagkwentuhan kami. Yung tao'y tumatayo na. Hindi ko kayo kako ginamot. Hinarangan lang natin yung sumpa. Alam nyo, ngayon, may video na sa akin. Pinadala. Nagsusumba na. 3 araw pa lang nakakalipas. Nagpapalakas na, nagpapadyak-padyak na. Tingnan nyo hindi yon lika ng kulang, kundi yon sumpa ng mangkukulam. Talagang napakaraming masama sa mundo.
Yun panahon pa ng lolo nila sa talampakan, sa tuhod. Mantakin nyo, lolo nung lola nila sa tuhod. Buti, itong sumasakit ang likod, apo na sa talampakan. Yung anak, lumagpas na. Pero tingnan nyo yung hirap na dinanas. Ito pa isa, talagang i-share ko lang sa inyo. Kasi napakahirap yung tao'y napunta doon sa itim kung tinatawag. 15 years old, naging mangkukulam. 15 years old. Paano nagkaganon 15 years old, naging mangkukulam? Wala pang kaalaman yan. Ito yung isi-share ko sa inyo. Yung lolo niya, merong alagang kung tawagin batong itim. Alam nyo ba ang laman niyang batong itim? Itim na engkanto rin. Na gumagawa ng masama. Nananakit. Pag hindi siya gumawa ng masama, yung engkantong itim na alaga niyang nasa bato, siya ang pinahihirapan. Kaya napepersa siyang gumawa ng masama. Madaling salita, sa parusa ng itaas, namatay itong lolo. Yung batong itim na iwanan sa bahay, nasa pangangalaga nung 15 years old. Ngayon, itong 15 years old na to, naiwanan ng walang ama, walang tatay. Ang magulang nito nakakulong sa Muntinlupa. Nahuli dahil sa droga. Ang lola, walang hanap buhay din. Namatay yung lolo, kaya ang naiwan itong apo at itong lola. Yung apo na 15 years old. Ngayon, palibasa ay naiwanan sa kanila yung batong itim. Madalas itong tumawag sa isang naging pasyente ko. Kasi kaibigan niya yung lolo, pag umungot yung lolo, binibigyan niya ng tulong, pinansyal. Namatay ngayon yung lolo. Tumatawag ngayon itong naiwan, itong lola at itong apo doon sa kaibigan, sa nagpagamot sa akin. Na may halo ng sabihin na natin na hindi totoo. Sasabihin, pampagawa ng cellphone, bumilang lang 2 linggo, pampagawa ulit ng cellphone. Hanggang sa napansin itong nagpagamot sa akin na siya niloloko. Ang ginawa niya ngayon, ininto niya na yung pagbibigay. Sinabi niya na kailangan niya rin ng pera. Sumunod na araw, lumalapit sa akin tong taong tumulong na napakasakit daw ng kanyang katawan. Alam nyo, yung bata kasi nag-iisip ng hindi maganda. Sinasabi ko, bawal mag-isip ng masama. Ngayon, itong bata, nagagalit dahil hindi pinapansin yung kanyang mga tawag, yung kanyang mga text. Hanggang sa mag-iisip na ng masama yan. Lilipad yun. Ang gagawa noon, yung bato na iniwan ng tatay niya, ng lolo niya, na nakapaloob engkantong itim. Napepersa na silang gumawa ng masama dahil sa pagpush nung batong itim na napapalooban ng engkantong itim. Pag binasa natin, 15 years old, mangkukulam na. Aba, napakahirap po talaga. Kaya minsan sinasabi ko, hindi minsan, madalas,
Huwag kayong magagalit kasi merong nasa paligid nyo, kamukha nun may naiwanang batong itim. Sa pagkainis niya, pagkagalit niya, hindi siya pinapatulan itong hinihingan niya ng pera, mag-iisip ng masama. Pag-isip ng masama ho nun, may lilipad ho yun kasi merong bato siya doon na may itim na taglay. Lilipad yun at gagawa ng masama. Susunod yun sa utos nung bata. Ayan ang naging problema. Bata pa lang, mangkukulam na. Yan ho kasi hindi makakaila sa nahuhuli. Hindi siya nag-aral kasi may dumikit sa kanya na naiwanan nung lolo niya. Yun ho ang problema. Ngayon, kung yung bata ay napalaki natin na may takot sa Diyos, lumaking mabuti, lumaking marunong rumespeto sa mga magulang, kahit may ganyan, hindi mapapasukan niya kasi lalaban ng isip ng bata. Kaso ito, dinadala ng hindi kasi siya nabigyan ng pera. Nagagalit, nag-iisip na ng masama. Pati yung lola, ganun din. Umuungot na rin sa kanya ng pera. Ngayon, yung perang inuungot sa kanya, hindi alam nung itong lola na akala niya patay na yung natapos na yung pag-uusap nila. Hindi nila alam na hindi pala nila napatay. Aba, ang sabi nung nadinig niya yan, at bukas mamaya magpapadala, intayin mo anya. Abay, pinapangako na yung hihiraming pera. Ngayon, nung hindi nga siya nagpahiram, yung pag-iisip ng masama ng lola at ng apo, lumilipad na yan, kulam na yun. Kasi meron silang bato, na yung batong yun, pag-aari ng lolo, na ang laman iitim. Nakakalungkot. Pero tulad ng sinasabi ko, lagi niyong ilalagay sa isip niyo, bawal magalit, bawal mag-isip ng masama, bawal matakot. Alam niyo, isa pang share. Meron akong ginagamot na nasa Amerika. Nagpunta siya na dito, no? Nung nasa Amerika siya, nagkaroon siya ng cervical cancer. Na payat na siya, pati yung leeg niya payat na. Umiiyak siya sa akin, Karen pati yung mga anak. Karen tulungan mo ko. Gusto ko pang mabuhay. Siyempre, gamutan kami. Pero yun, talagang matindi. Araw-araw talaga. Ngayon, sabi ko sa pasyente, pag ikay tumaba, yung organ mo may self-healing yan. Kasi meron na siyang tubo sa magkabilang gilid na doon siya umiihi. Kaya matatanggal pa ba ito? Matatanggal yan. Hanggang sa tumaba na, nawala na yung mga sinasabi dyan nakabara sa lalamunan. Madaling salita, tumaba siya. Ngayon, uuwi sila ng Pilipinas. Tinanggal yung kanyang right tube. Tinanggal na. May iwan na lang yung left tube. Madaling salita, natanggal. Kaso, bago umuwi, kinausap ko yung anak, kailan linisin natin yung bahay mo, bahay ng matanda nyo, kasi nahandyan pa rin ang gumagawa sa inyo. Katulad ng sinasabi ko kanina, o doon sa isang episode, na yan, may daanan sa loob ng bahay. Merong lagusan, babasagin ko lahat yun. Nung nabasag ko, sabi ko, yung mama mo uuwi dito, walang problemang mararamdaman. Kasi nabasag ko lahat yun sa bahay. Madaling salita, nakauwi. Dumalaw ako, nag-usap kami. Ang sabi ko sa kanila,
Huwag kayong tatanggap ng bisita na kayo'y magbebeso-beso. Huwag kayong tatanggap ng bisita na kayo'y mahahawakan. Karen maraming kaibigan si mama. Baka hindi namin magawa. Basta ako'y sinabi ko na sa inyo. Ayan na, nakita ko na sa Facebook, nakaakbay, magkadikit ang muka, mga kaibigan niyang babae. Ayan, inatake ulit. Ngayon, sa pagkakaatake, napil nila. Eto na naman, may naramdaman na naman. Naghahanap sila ng kagalingan. Ginawa, hindi tumawag sa akin, humanap ng ibang manggagamot. Nagpatawas, nagpagamot. Matagal na hindi tumawag sa akin, mga 1 buwan. Nagulat ako isang araw, nitong nakaraang Sabado. Auno ngayon, Auno. Ito lang Sabado. Tumawag sa akin. Ang mama niya raw nasa ospital. Hindi daw makahinga. At ang tinatawag ng mama niya, tawagin niyo si Karen. O di, gamot ako, gamot. Sabi ko, meron pa ba? Nabawasan niya. Sabi ko ngayon sa kanila, aminin niyo yung totoo. Meron kayong pinagpagamotang iba. Naamin nila. Hindi niyo makakaila sa akin. Kasi ang nakakalaban ko dito sa mama niyo, mga manggagamot. Hindi ko inaano ang manggagamot. Hindi ko po sinasabi na ang manggagamot masama. Kasi nasa ano rin po alam nyo, ang pag nanggagamot, ang isang pa din po niyan ay nasa hukay. Pag malakas po ang gumagawa, hindi na kaya ng manggagamot, papatayin ang manggagamot. Kaya kung nakakalaban ng manggagamot, ang ginagawa ko, pinuputol ko yung taling nag-uugnay sa kanila doon sa gumawa. Kasi kawawa din yung manggagamot. Sila ngayon ang parurusahan nung gumawa. Nung gumagawa pala. Madaling salita, maya-maya nakahinga na ng maluwag. Sabi ko, ang nanay mo, nagkaroon na ng damage. Nagkaroon na yan ng, ang makikita dyan, ang sabi kasi ng doktor, nawala yung cervical cancer, nalipat daw sa likod. Pero nung chinek sa St. Luke's, ang nakita may pneumonia. Ngayon, kasi kumikilos, masakit, sabi sa akin, Karen may nararamdaman akong masakit na parang nasa loob ng aking katawan. Ang sabi ko lang yung ganito. Meron kang naging damage na meron kang plema sa baga na tumigas. Kailangan natin ng doktor para palambutin yan. Ngayon, kinausap ko yung anak para mabilis ang pagtanggal niyan. Pumunta ka sa akin at ganito gawin mo. Ngayon, pagtawag sa akin, Karen nagulat yung doktor. Kasi nawala yung sakit sa likod ni mama. Pero may problema Karen Mahina daw po ang puso ni mama. Ganito gawin mo. Kumusta na? Karen okay na po. Nagpapalakas lang po si mama para po kami makalabas. Ang sa akin, unang-una, sinabi ko yung mga hindi dapat gawin. Ginagawa nila
Pangalawa pa, huwag kayong magagalit, lalo na sa harap ng pasyente. Kapag kayo nag-away sa harap ng pasyente, hindi nyo alam. Inihigop nyo demonyo, lalong nasasaktan ang pasyente. Kaya ako sinasabi ko, kumalma muna kayong lahat para natin maayos yan. Kaya inuulit ko, nandun din yan sa pasyente, sa pamilya. Sabi ko nga sa pinakapanganay na anak, alam nyo, malakas ang gumagawa sa nanay mo, ginulo kayong lahat. Tinatanggal akong pilit sa isip nyong lahat at pinalalabas pa na ako yung masama. Pagbintangan ako na yung iba kasi mahilig magpatawas, magpagamot sa iba. Yun nga kawawa nga yung manggagamot. Paano kung gusto lang tumulong tapos sila pang pahihirapan, ano? Na hindi nila alam. Kaya minsan ang sinasabi na lang ng nagtawas, hindi na sinasabi yung totoo. Hanggang sa bandang huli, ako pa napagbintangan na gumagawa ng masama. Minsan ako nagtatanong bakit ako gagawa ng masama? Anong mapapala ko sa inyo? Hindi ako tumatanggap ng pera galing sa inyo. Hindi ako nangongolekta ng pera. Anong mapapala ko para gawang kayo ng masama? Sa akin, pag hindi naniniwala, ako na lang po ang lalayo. Kung kayo'y walang tiwala sa akin, ako na lang po ang lalayo. O di binalak ko. Pagdating ng 2 buwan, tumatawag sa akin. Meron ng cervical cancer. Yun ay isang pamamaraan ng itim. Para malayang magawa ng itim ang mga gusto nilang gawin doon sa pasyente. Kaya madalas sinasabi ko, pag-aralan nyo, baka mamaya nalilinlang na kayo. Paulit-ulit kong sinasabi, pag-aralan nyo at baka nalilinlang na kayo. Hindi ako tatablan yan dahil ako'y nagdadasal. Hindi nyo alam, sinisira kayo para hindi kayo magdasal. Karamihan yan, pag naglilingkod ka sa Panginoon, bibirahin kayo ng ganyan ng itim para hindi na kayo maglingkod sa Panginoon. Ganyan po yan, maging mapagmatsyag, mapag-aral. Pag kayo ilalagay doon sa bawal magalit, bawal mag-isip ng masama, bawal matakot, mahirap po kayong linlangin. Kaya itutuloy natin doon sa para matutunan nyo, para mahirapan silang pumasok sa inyo, para mahirapan silang makuha kayo. Ang susi po talaga, huwag magagalit, huwag mag-isip ng masama, huwag matatakot, magdadasal. At pag sila'y nakapasok sa inyo, ibig sabihin nun malakas yun. Nandito ang inyong lingkod. Open. Tutulungan ko kayo. Walang hindi. Tutulungan ko kayo.